shout out. Merry Christmas and a Happy New Year. Meron na ba kayong mga handa na naiisip na gustong kainin sa mga tipong pagkain sa Pasko nyo lang natitikman? Sa bagay ngayon, kahit hindi Pasko, sa dami ng mga food content creator at sa lahat ng mga dami na nagtitinda ng pagkain, minsan kahit yung mga espesyal na pagkain, hindi nyo na lang sa Pasko natitikman. Kahit pang araw-araw. At anyway, ang isang bagay o ang isang pagkain ay hindi nagiging espesyal kapag palagi nyo na siyang natitikman. Hindi po ba, mga abe? Kaya nga yung mga malilikot ang tenga dyan at malilikot ang pag-iisip, kaya nga yung inyong mga kabit, huwag kayong mga ngabit, mga abe, yung mga inyong mga fling, nagiging espesyal kasi paminsan-minsan nyo lang sila natitikman. Tama ba yun? Paumanhin po. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Ang pikon ay laging talo. Nagbibiro lamang po ako. Hindi. Kasi kapag lagi nyo na siyang natitikman, yung mga pagkain. Pagkain po ang pinag-uusapan natin dito, pagkain. No? Kapag pagkain ang pinag-uusapan, kapag lagi-lagi nyo na siyang natitikman, hindi nagiging espesyal. Kaya nga minsan, nagiging espesyal ang isang okasyon dahil sa mga hinahandang pagkain. Kagaya ng pagkapasko, no? Kapag Pasko, sa Pasko lang tayo nakakakain ng hamon at queso de bola. Di ba? Okay? So, ganun po ang ibig kong sabihin. Samantalang ngayon kasi, mass consumption ang nangyayari. Sa dami na rin ng populasyon, sa tinatawag na globalization at sa social media, yung mga pagkain na sa pangkaraniwan nyo lang nakikita o sa Pasko nyo lang nakikita o sa mga ibang okasyon nyo lang nakikita, nagiging regular na. Diba, kalami? Yung kalami, salitang Bisaya po yan, po? Kanina, nakikinig ako ng radyo, sa aming FM dito. Ang kanilang topic, ay i-share natin sa inyo. Ang kanilang topic, yung recipe, family recipe ng inyong pamilya kapag kapaskuhan. Kung ano yung mga natitikman yung pagkain na tanging pamilya nyo lang yung nakakaalam ng recipe. Bakit? Ano daw yung psychological explanation kung bakit hindi sila sineshare sa publiko, So, iba't ibang klase ng mga background, may Italiano, may Asian, mga nagsasabi European kung anong klaseng pagkain. At sabi nila hindi daw talaga sinishare yung recipe, mga abe. Bakit kaya? Tama sa puso, potras niya parang yakap sa ulo. Good vibes, Ako naman, mga abe, ang aking puntos dyan, mga abe, kung hindi sineshare sa inyo yung recipe, at bago ko bigyan ng opinion yan, mga abe, sabihin na natin, bakit daw hindi binibigay, sabi nung isang eksperto sa psikolohiya, yung family recipe, dahil nawawala daw yung kapag binigay mo, shinare mo daw yung recipe ng pamilya nyo, yung old recipe, baka nawawala yung integridad. Nawawala daw yung integridad ng recipe, lalo na kung talagang mahusay ang pagkaka-develop ng recipe ng mga certain dishes, Kaya karamihan, lalo na kung sa ninunuan pa nila, nanggaling yung recipe na yun. Halimbawa, yung stuffing ng turkey, yung sauce ng roast beef, mga ganyan. O yung mga baked goods, hindi nila sinishare yung recipe kasi nawawala yung integridad. Yun na yung pamana ng kanilang salin lahi. So, siguro dapat, para sa akin, yun ay respetuhin. Dahil hindi man nila sinishare yung recipe, sinishare naman nila yung finished product. Pinamimigay nila, pinapakain nila sa mga kaibigan at sa mga kakilala. Yun na yung nagiging simbolo ng kanilang pag-share ng kanilang recipe sa Christmas tradition o sa holiday tradition ng kanilang lahi. Siguro yung recipe, na lang nila yon. Ibigay na lang sa kanila yung tinatawag na privacy, mga abe. Yun ang aking puntos dyan. At kung ikaw, gusto mo naman
na makadevelop ng sarili mong recipe, gumawa din kayo o mag-research din kayo sa inyong mga pamilya. Mga abe, huwag kayong nanggagaya. Tama ba yung mga artist din? Kasi ang para sa akin ang recipe is isang klase ng artistry, no? Kaya nga may tinatawag na mga artisan baker, right? Kasi alimbawa kapag naging mass production ng isang klase ng produkto, nawawala na yung ano niya yung tinatawag na pagka-espesyal. Kaya nga sa mga marketplace may tinatawag na mga artisan bread, artisan pasta. Yan po ang ibig kong sabihin, mga abe. Sa topic may puso sa kwento parang So, kapag ka ganyan, ibigay na lang natin siya. Tsaka kaya nga sa minsan mga abe, no, pagka may mga potluck, pag may mga potluck, no, sinasabi diyan kung ano yung mga dadalhin para hindi magkakadoble-doble, no? Kasi ang mahirap kasi kapag ka potluck at walang listahan kung sino yung magdadala ng ganito o ganyan, nagkakadoble-doble. Paano kung lahat nagdala ng kanin? bawat salita may tama So, walang ulam. otras niya. Hindi, joke lang. Paano kung lahat spaghetti, lahat pansit, o lahat dessert, no? Kaya maganda merong listahan, mga abe. At wala nagkakadoble-doble. Kasi pagka may nagkadoble, mga abe, Sagot wala nagkakaroon ng comparison. pa lang parang may Pagka nagkaroon ng comparison, nagkakaroon ng competition. di lang basta content Whether you tell me that is a friendly competition, pero di mo still a competition. maglaro. At bilang mga tao, So tres bilang mga supreme primate, tunay may mga kanya-kanya tayong ego. ilang views ang At doon nagtatalo-talo, mga abe, di ba? chill talk kahit